guys, so welcome back. Today's another day, another vlog. And today's vlog, gumawa kami ng parang special interview. Taray. Malapad kas pala ang tipo. Wala namang special guest. Ay, wala. Ikaw. So, interview natin si Chelsea. So, questions that I have never asked. Questions I've never asked her before. This inspired you because of what? Dun sa, sa recent na coming out sa isang sikat na singer. Ayan. And since April, May, June, ay, matagal pa pala. Yung ang tawag doon? Pride Month. Pride Month. Anyway, naisip lang namin na parang it's time. And I asked her din naman kung ready ba siya. Kasi ang dami niyang questions, alam mo yan. Yung questions na paano nag-come out. Paano yung coming out mo sa family mo. Ako sa family ko. Ako kasi, nakwento ko na meron kaming vlog nun, diba? With my mother, ganyan. So si Chelsea, I know for sure, wala pa kayo nakita anything na ganun dun sa mga old vlogs namin. So today is that day. Excited ka na ba, love? Kabado ako. So, eto. Kasi ito yung mga tanong na ginawa mong di ko alam. Oo, hindi. So, as in, no idea siya sa mga questions ko. Wala nang paligoy-ligoy. Doon na tayo sa first question. Diba? Ito may mga question ako. So, first question. Kung ikaw ako nung time na, like, I think 6 years, babe, inabot. Before at least man lang yung mga sisters mo nalaman yung about sa atin. Kung ikaw yung nasa position ko, anong mafe-feel mo? Or anong gagawin mo sa ganun katagal na paghihintay? Actually, hindi mo naman, wala pa rin sa plan mo nun eh. Talagang nagulat na lang rin kami. Kasi nag-approach yung sisters niya about sa relationship namin. Hindi yun ang galing sa kanya. So, hindi siya yung coming out na galing sa kanya. Pero yun nga, anong mafe-feel mo? Or anong gagawin mo? Yung ganun katagal na paghihintay? Na at least man lang mayroon sa family mo nakakaalam na kung ano talaga tayo. Siguro, iba kasi yung, dahil ako yung tinanong mo, siguro dahil sa perspective ko nga, dahil ito yung pinanggalingan ko, dahil sagradong katoliko, na every night nag-rosary. Unawain ko. For the sake na maayos yung relasyon. Pero, syempre, tulad mo din, andun yung, pati mo kayang gawin. Andun din yung part na yun. Kumain mo, kung dapat kaya mong gawin. Kasi syempre, hindi naman hindi lang naman 1 week, hindi naman 1 year, hindi lang 2 years, babe, diba? 6 years. I know. Or baka 7. So, second question. Ito ba't kami nag-aaway? Ba't kami parang... Ang dalas mo nang tupakin. Lagi ka nang tinutopak. Sobra ka. Ako. Wrong choice of word. Okay. Thank you for your answer. Wala kami lang thank you for your question. Ito. Second question. Diba, nag-post tayo sa vlogging, sa page, ganyan. Nang napakatagal. Like, 3-4 years? 4, I think. Kasi yun yung time na meron nang nakakaalam. Nakakarating na yung about yung post natin, nakakarating na. Oo, yung sa page. So, nakialam na doon yung basta relatives. Relatives mo. Tita. About sa vlog. Ayan, tita mo. Specifically. Na pinapadown. Pinapadown niya yung page and all, ganyan. So, doon, kinonsider talagang na-decide namin na mag-temporary deactivate talaga Respeto. Diba? No. Yung parang, sige, unfair na mundo. Hindi tanggap eh. Respeto. Sige, kami pa rin mag-a-adjust. Kami pa rin, si Laika pa rin, nandito pa rin, mag-a-adjust para sa pamilya ko. Unfair yung mundo. Hindi tanggap eh. Huwag ka muna umiyak. Tapos? Ayan. So, ngayon, na nandito tayo ulit sa position na yon, na hindi lang relatives, kundi immediate family mo na ang nakikialam sa atin, sa nangyayari, sa mga ginagawa natin, especially sa pag-vlog. Are you still considering, or do you consider again na mag-stop sa vlogging, tas i-deactivate ulit yung page? Tinanong ko din yung sarili ko niyan. Yung parang,
Magta 10 years na. Tagal ko nang tinatago yung sarili ko. Di na lang yung sa relasyon natin na kasi alam na nila yan. Yung sarili ko na lang ba? Alam mo, ginawa natin yung page kasi unang-una, doon tayo nagiging tayo. Doon tayo nakakapag-post tayo. Kasi never tayong pwedeng mag-post sa wall mo, sa wall ko. Kasi friends mo yung family ko, diba? Napansin, wala rin, kahit alam ko dun sa mga nagpa-follow na rin sa personal accounts namin, wala talaga kayong makikita na mga post yung regarding sa sweetness, ganyan. Noon na, pero ngayon kasi, meron na rin. Yung mga so, mga pictures lang, ganyan. Pero not too much yung pinapakita. Doon lang talaga namin sa page na gagawa. Kasi andun yung alam naming tanggap. Tanggap paano kami. Walang judgment. Meron man. Mga ano lang. Syempre nakapabit. Di na yun nakawasan. Kasi ngayon, hindi lang relatives na, hindi lang tita or tito or ano. Ayun nga, yung sabi ko na, it's been too long na hinahayaan kong parang itago yung sarili ko sa isang box na sige, hayaan ko lang kayo, isisiksik ko yung sarili ko sa box na to. Kasi never ako magiging open, never ako matatanggap. Yung parang, kailan? Magta-37 na ako. Tatago pa rin ba ako? Pwede naman, samahan na lang kita magtago. Sa sobrang respeto ko sa pamilya ko, sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko, wala na yung pagmamahal ko sa sarili. Parang gano'n. Baka ito may tusok mo naman. Ito ngayon. Dapat niyo yung asawa ko, ha? Mark my word. May pagtetret joke lang yun. Ayun, parang ito na ako eh. Ang hirap ng tanggap yun. Ready na siya. Ready na siya ipakita yung emotion niya. Never namin naisip na maggawa ng ganito. Kasi nga, medyo sensitive yung ganitong topic sa kanya. Kaya, siya naman din nagsabi na, parang tingin niya, time na para i-share din yun. Kasi ang dami naman din gustong malaman. Kasi akala ninyo, porket ba ang tagal na namin, na talaga bang out na ganyan. Pero hindi, may ganito pa rin kaming situation. Lalo si Chelsea. Ayun. Babe, may pilik mata, wait lang. Up or down? Top or bottom? Ay, iba na. Down. Anong wish? Huwag ka maghanap ng iba. Tangina up. Hindi, joke lang yun eh. Thank you, love. Paka-brave nung magawa niya masagot yung mga questions. Kasi, very sensitive nga. Tapos, talagang, syempre, pag involve family sa ganitong topic, medyo talaga, ng emotion, ganyan. Next question na tayo. Tanong pa lang. Uy, hindi. Pangalawa na yan. Dalawa pala lang. Third question. What if, love, nabuntis ako habang tayo? Boy yun? Sabihin natin, unplanned, tapos unplanned ang nangyari, pero gusto ko pa rin, syempre, ayusin yung sa atin. Gusto ko tayo pa rin, i-accept mo ako, pati yung dinadala ko, or, kung mag-stay ka pa rin sa relationship natin. Nawala. Kulang na isang tanong. Ano? I-accept mo ba yung pagkakamali ko? And I-accept yung bunga ng pagkakamali ko? Ayan. Parang ako yung kinabahan, ba't ko binato yung question? Ano lang? Hindi ko. Hindi ka na mag-stay. Unang-una, niloko mo ko. Ayoko. Sakit nun. Alam mo yan. Hindi ko kaya yun. Pangalawa, yung pagkakamali mo, ibibigay mo yung burden sa akin. Hindi ko kaya yun. Panuloko yun. You cheated on me. I would understand and respect your answer, and it will never happen. I promise. Okay. So, fourth question. Nung umabot sa point na pabitaw ka na, pero syempre, nasalba natin obviously, kaya andito pa rin tayo.
if ba magkaroon pa rin ng malaking problema, let's say hindi naman third party or anything, like other problem pero ang bigat para sa'yo, para i-accept mo lang, bibitaw ka na bang tuluyan or ilalaban pa rin natin? Isang pagkakamali mo na naman. Hey! Pero hindi third party, maling question yata ulit to. Ang hirap! Kaya nga yung questions I've never asked her before. Kasi not pala sinarili ko na lang. Kasi saktan mo ako. Mahal naman. Next question. Bigat lahat. Tapos, taon, kinausap pa kita. Sabi ko, sige, nagagawin ko lahat ng gusto mo. Ayusin natin ito. Tapos, andun kayo sa part na sabi mo sa akin, gawin mo rin kasi kung gusto mo. Huwag ka masyado mag-focus sa akin. Parang sabi ko, wait lang, unfair naman. Masyado akong focus sa'yo. Tapos ikaw pala, may gusto kang iba na hindi wala ako kasama. Kaya magkakamali ka ulit. Ko alam, pero gusto pa rin naman kita. Ay, babe. Mahal. Naalala ko lang. Mahal. Sorry for the wrong question. Ayoko ko. Kaya alala ko kasi yun. Hindi ka nagkaba ako ng mabigat na problema. Di. Kahit nga yung labahan, hindi ko na ipapaproblema sa'yo. Ako ba rin yung nag-aalaba? Simula na lang bukas. Wala na. Tsaka after talaga, lahat ng mga nangyari, parang hindi ko rin ako man gugustuhin na malagay ulit sa ganong sitwasyon. Dahil sa nagawang yung pagkakamali. Kaya, talaga nandun yung word na never again. Kaya yung tanong mo, ano pa ba yung mabigat na ibibigay, babe? Wala na lang, babe. Wrong question. Sino man daw nagsulat ng question ay ang writer? Asan ang writer? Ba't ganito ang question? Next tissue, please. Bounce back to you lahat, babe. Ay. Yung pangit ang question ay. Ano na mabigat ng problema? Hindi ko nakayanin. Man. Tapos na talaga kami. Kaya nga lagi namin sinasabi. Parang andun na kami sa lahat talaga ng malalag. Pinapagpawisan na kasi kami. Wala kami electric fan kasi nga medyo malakas siya. Napagkamala nga nung live naka-aircon daw. Question. Pag dumating na sa pinakamalalang way, yung pakikialam sa relasyon natin ng family mo, na talagang andun na sa word na kung lang dumating sa ganun, kasi based on how they talk to you, parang malala eh. So kung ito yung bitaw na salita, pipiliin mo ba yung kinakasama mo na alam mong nasa maligayang ganyan, or pamilya mo na alam mong babalikan mo? Kasi kung hindi, wala ka ng pamilyang babalikan. Ang gagawin at pipiliin mo? Kasi doon ko na-test na sa lahat ng pamangkin. Alam mo yun, diba? Malaking angkan na. Sobra. Ako lang yung laging pleaser niya, sabi niya. Parang pag inutusan ka, pag iniingan ng pabot, go lang ako, diba? Okay po, sige po, yes po. Ganun lang. Never ako nagsabi na, ay, hindi po siguro. Ay, wala po siguro. Never naging negative yung answer ko. Laging, okay, oo. Kasi it's my way to tell them na how much I love them, how much I truly treasure them and important sila sa akin. Doon ko nalaman na I will never be accepted. Kahit anong pagmamahal ibigay ko. Yung mahirap sa akin, pinakana daw ng mga coming out videos. Never ko to ma-experience. Kasi, binigay ko lahat eh. Yung sakripisyo, pagmamahal, binigay ko naman lahat eh.
doon ko na-feel na hindi na pala talaga ako mahal. Kasi part of acceptance is loving that person. So doon ko nalaman. Pero doon sa text na sabi ko sa'yo, nung nanahimik ako. Kasi bombarded na ako ng messages. receive ako na message kay mami. Pero nanahimik muna ako kasi hindi ko alam paano ko ikwento sa yung text na na-receive ko kasi nga alis lahat. Nanahimik ako dalawa. Sabi ko, para mamatay yung issue, tahimik muna ako. Sabi ni, yung text na yun galing kay mami, dapat sinabi ko sa'yo. Sabi lang ni mami, Shells, kakampi niyo ako. Tapos, yun, after nun, na-anxiety ako nun, na-receive ko yung text. Iyak lang ako, nag-iyak. Kasi sabi ko, okay, sa lahat ng masasakit na natanggap ko. Dun sa text na na-receive ko kay mami, sabi ko, okay na ako. Matatabunan lahat ng hatred na nararamdaman nila sa akin. Dahil sa love ni mami. Okay. Kaya after nun, diba, umiyak ako. Babe, kausap ko si mami. Yun. Yun yung nagpadala ka ng food. Kaya, kung kailangan lahat ng pagmamahal, pagmamahal lang ni mami, tapos ikaw okay mo. Ako lang. Ako pinakalang. Aba, mahal na mahal ka. Ito nagsabi ng mga tanong mo, papayak ito. I love you so much. I love you. Sige na, ayoko na. Pahirapan ka kasi nahihirapan din ako. Sa last question. Last question lang. Posible pa ba na maranasan ko ulit yung same pain na naramdaman ko last year? Taala. No. Alam mo yun, grabe rin yun. Andun kasi kami na, oo, nandun yung nasaktan ko siya. But before that, sobra din naman ako nasaktan. At di naman natapos din yung pain. Diba? And sobrang traumatized. Yan nga yung sinasabi nila, yung wala na to sa leveling ng pagkakamali o kasalanan na gawa mo. Kasi, pang i-invalidate yun eh. Yung gano'n, yung parang, hindi, mas matindi yung nagawa mo. Mas matindi yung nagawa ko. Mas marami yung nagawa mo. Mas konti yung akin. Still, nakasakit. Diba, babe? Ngayon, yung pain na naramdaman ko na, for me, talagang, yun yung sobrang, like, everyday yung iyak. I feel. And grabe yung lahat, like, nandun yung pagmamakaawa rin, nandun yung, basta lahat parang gusto mo na lang sabihin, parang lahat ng sisi, kahit sabihin natin, mali niya or kasalanan niya, nandun yung ako lahat may pagkakamali, ako yung sinisisi ko lagi lahat, ng yung araw-araw sarili ko nun. Tapos, parang unti-unti na feel ko rin na parang nagiging, malayo na siya sa akin nun. Yun yung time, kaya pakiramdam ko, parang bibitawan niya na talaga ako. Yun yung naramdaman ko sa'yo na yun. Tapos talagang grabe yung everyday na iyak ko. Ayun. Gusto ko ng malaman, kasi hindi ko yung tinatanong sa kanya, babe, maramdaman ko. Kasi parang wala akong right na tanungin siya nun. Kasi alam ko naman nakagawa rin akong kasalanan sa'yo. Parang, who am I to ask you na, babe, sasaktan mo ba ako ulit? Kasi nasaktan din kita eh. So parang, sino ako para to? Pero yun nga, dahil nandito naman tong interview na to, edi, go, tanungin ko na sa'yo. So, mararamdaman ko ba ulit yung pain na yun? Or possible ba? Uy, hindi mahirap sagutin yan. Ano? Cherry ice cream. Hindi, kasi nga, ano nga, sagutin mo na. Last question na rin. Ha? Masakit pa rin ba? Siyempre, na siya, like, parang, siguro pag nangyari lang ulit, yun nga, yun sinasabi ko na baka hindi ko na rin kaya pag nasaktan ako ulit ng ganun. Pero interview ko to sa'yo, huwag mo kong tatanungin. Next mo yun, ikaw magtanong sa akin. Ano?
don't wanna hurt you anymore. I just wanna love you every day. Ganun na yung I-feel ko rin towards her. After nun, lahat ng mga nangyari. Parang gusto ko lagi na yung love na lang sa atin. Yung parang ayoko na ng anything na possible na mag-trigger pa ng mga Noon kasi, hurtful things. ang toxic talaga sila. Sobra, guys. Yung malalang bitaw ng masasakit na salita. Wala talaga, kaya sinasabi namin paulit-ulit, wala namang perfect na relationship. I doubt na meron. Kung meron man, okay, congrats. Pero kami na nasa ganito katagal na relasyon na, as in, masasabi namin na ang dami, sobrang dami ng struggles, challenges, name it. Talaga, no? Na talagang pwede nang magpabitaw. Nandun na na love. Kaya, pero yun, pinili namin yung isa't isa pa rin. Kaya nga lagi namin, di ba, hina-highlight, lagi namin yung sinasabi, piliin nyo pa rin makita yung love nyo dun sa tao. Huwag yung isa o dalawang pagkakamali niya. Lagi tingnan mo yung anong magagandang nabigay niya sa'yo. Lahat ng mabuting na idulot niya sa'yo. Lahat ng good things. So guys, that's all for today. And Tissue na lang. ang dami. And yun. Last question, love. How does it feel na nakapag-open ka ng ganito? Kasi never sa lahat ng vlogs namin, wala kayong nakitang ganito. Kasi ngayon lang naging open si Chelsea about dyan sa topic na yan. Sarap sa pakiramdam kasi alam mo ako, iiyak ako pero hindi ko sa'yo papakita. May rinig mo lang ako, sumisighot na ako, gano'n. Okay, masarap sa pakiramdam na ilabas yung sakit, yung pain. Masarap sa feeling na nailabas ko sa maraming tao. Knowing na nasa public na din tayo. Saka, thank you. Kasi, alam mo yun, thinking of it, of all the things that happened to us. Lalo na last year, yun yung pinakabigat. Parang, bombarded ako ng buong problema. Kaya parang dami ko ng puting buhok. Uy, tinanggal ko naman. Hindi pa. Parang, okay, kaya ko pa. Ilalaban ko sila hanggang dulo. Hindi ko hayaan mawala siya sa akin. I love you, babe. I love you. Guys, don't skip the love. Ito bumibig ka, masyado katang mahal. Ikaw nga porket sobrang nakakatang mahal na naman, tapos Na naman, o di hindi mo ako, ayan, diba? ino-overthink mo kasi lahat. Every word na lang. Ang point is, nakikita mo na naman akong nagaganito na naman yung utak ko sa'yo. Nagrarumble-rumble na naman yung babe, utak let's sum it up. That's the real you. O kaya nga, tapos ang ginagawa mo ngayon, babe, binabaliwala mo na naman pagmamahal ko. Ano pinabali ko? Hindi mo na naman ako mahal. Tapos kapag ganyan, para siyang kapag ako tuloy, ganyan hindi mo ako minamala. Sige, gaganti ako mo, hindi rin kita mamahalin. Pero Diyan na naman siya, mag-aano na naman siya, bawi naman siya, todo bawi na naman. Tapos kapag mahal na mahal siya, dinidid na ang pagmamahal ko. mahal na mahal kita. Ang sipon, ang kulangot. Uy. Oh. I love you. I love you. Guys, thank you so much for watching and hope you enjoy this interview. Sana may napulot din kayo sa mga hindi accepted. Ayan. At Piling ko, nasagot din yung mga questions nyo na hindi nilalampasan namin kasi nga medyo for her personally, medyo sensitive questions or topic para sa kanya. So guys, thank you so much for watching and don't skip the love, guys. Thank you. Don't skip